Sara Duterte, nanggulo sa Senado o nagpapansin lang? Nako, yan po ang ating aalamin ngayon mga pre, no, sa balitang ito. So panoorin po natin ito mga pre, no. Pero syempre, no, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalembangin nyo na po yan para po maging updated po kayo sa ating topic, no, sa ating YouTube channel araw-araw. Ayan. At may TikTok, Facebook po tayo mga pre. Panoorin po natin ang balitang ito. Maiksing mensahe ang iniwan ni Vice President Sara Duterte nang sorpresa siyang dumating sa Senado ngayong araw. Pero ang biglang pagsulpot niya, hindi pala para humarap sa impeachment trial. At live, wala sa Senado, may expert report. Si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, maraming... Ayan ha, so ang biglang pagsulpot ni Sara Duterte dyan sa Senado, ay hindi pala pag-attend. Dahil baka pwedeng nagpapapansin na para sabing matapang siya pero hindi naman kayang mag-attend. Diba? Nag-attend. Anong purpose mo doon? Anong purpose mo doon, Sara Duterte? Punta kang Senado. Tapos, pa-interview ka mga wala pang 30 seconds yun. May sinabi ka lang. Wala pang 30 seconds. Ano yun? Para magmukha kang tanga? Ayun ba yun? Yun ba yung purpose nun, Sara Duterte? O magmukha kang inutil? Tanong ko lang naman po. Nagulat no nung magpakita dyan si VP Sara. Anong nangyari kanina? Ano, maikli lang ba talaga yung nakita natin yung naging pahayag niya? Ano din ang mood dyan? Ruth, duguan pero hindi susuko. Yan ang matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte nang bigla siyang dumating dito sa Senado sa ikalawang araw ng impeachment trial. Duguan pero hindi siya susuko. Saan banda? Saan banda yung dugo dyan? Hindi ka naman pinagtutulungan, Sara Duterte. Ebidensya naman yung nagsasalita dyan. Ebidensya naman yung nilalatag dyan. Diba? Dugaan, hindi susuko. Paano hindi susuko? Hindi mo nga kayang harapin yung impeachment. Dapat kaya mong harapin at tapos sabayan mo ng hindi ka susuko. Yan, maniwala pa ako dyan. Pero yung nagtatago ka, umiiwas ka, tapos sasabihin mo hindi ka susuko. Bilat mo! Bilat mo, Sara! Wag kami, di ba? Nakakahiya ka. Nakangiti si VP Sara. Andiyan na si Tibo, oh. Dumating na yung Tibo. Nakangiti yung Tibo. Yan si Tibo. Magaling yan ngumiti. Magaling yan mag-smile. Diba? Pero kulang nito. Sara nang sorpresa niyang sumulpot dito sa Senate building. Dumiretso siya sa holding room ng kanyang defense team at hindi nagpaunlak ng parehama. Pero humarap siya sa media at nag-iwan ng maiksing mensahe. Pakinggan na. Partida, may iksing mensahe na yan. Ilang buwan niyang pinagpraktisan niya. Ilang buwan niyang inintindihan. Diba? Maiksing mensahe. Di niya kasi kayang habaan. Bobo kasi yan. Ano si Tibo, oh. Natin ang sinabi ni VP Sara. In this blood Huwag umiwi! Kuha nga ako ng wait na nga. Pakinggan natin ang sinabi Kuha nga ako ng ni VP Sara. kuha nga ako ng ibang anggulo. I-zoom natin mga pre, no. Umingiwi eh. Positive agad ang mukha ni Sara, oh. Tingnan natin. Yung ayaw ko yung umingiwi eh. Pag umingiwi ka, adik ka, automatic yan. Tingnan nyo ha. Asan na ba yan? Tingnan natin. I-zoom natin mga pre para klaro naman. Di ba? Ayan o. Magsasalita si Sara dyan ha. Pakinggan natin. in this Wag ngingiwi. Sabi ko sa'yo, wag ngingiwi eh. Positive tuloy. Ulit. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. in this Ngumiwi. Positive. Positive mga pre. I-screenshot ko nga muna to. Kaya pala idol naman didilis to. Kaya pala yung mga pulburon sa panahon ni Digong, kaunti lang yung nakukumpiska. Ngumingiwi pala tong anak ni Digong eh. Di ba?
Isang malaking kahihiyan sa Pilipinas tong babaeng ito. Screenshot nyo na po. Welcome kayo. Welcome. You're welcome. bloodbath, and bludgeoning. I will be blooded but unbound. Maraming salamat. Hindi susuko. Yun na yun. Hindi ka susuko. Pwede mong sabihin yan kung matapang mong harapin yung mga paratang laban sa'yo. Di ba? Pero kung duwag ka naman, nung unbound. Di ba? Naunsaman ka. Naunsaman ka, Sara Duterte Tibo. Uy! Ruth, kahit dumating dito si VP Sara, sinabi ng kanyang legal counsel na si Atty. Michael Poa na hindi siya haharap sa impeachment trial. Paliwanag niya, may pupuntahan. Oh. Tingnan nyo ito Hindi daw haharap yun paliwanag ni Poa yung binato ng laptop. Hindi ka susuko pero hindi ka haharap. Ano yun? O, tingnan nyo yung dahilan. Na si Atty. Michael Poa na hindi siya haharap sa impeachment trial. Paliwanag niya, may pupuntahan pang engagement ang bise, kaya dumaan lang ito sa Senado. Ang tanging pakialam daw ni VP Sara ay makipag-meeting sa kanyang defense team. Muli ring iginiit ni Atty. Poa na dadalo lang ang bise kung kinakailangan. Natalakay din daw niya sa bise ang mga nangyari sa unang araw ng paglilitis kahapon. Pakinggan natin ang sinabi ni Atty. Poa. Of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So, wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Ruth, So, kita nyo? Kita yung impeachment. Imbis ito na yung chance para depensahan niya yung sarili niya. Hindi. So, mas lalo kang mayayari dyan, Sara Duterte. Ang hindi pagharap sa problemang iniwan mo, kinreate mo, ay katangahan yan, kaduwagan, kabobahan, katarantaduhan, pagiging inutil, pagiging walang silbi. Yun. Oo, klaro yun. wala pang isang oras ay umalis na rin agad ang Vice Presidente dito sa Senado. Yan unang latest, Ruth. Okay, so Arles, nakaalis na pala siya pero siguro yung mga hindi natin nakikita behind the scenes, no? Anong naging eksena? No, bigla na lang maiksi lang yung kanyang pahayag tapos lumabas na si VP Sara. Tinry nyo ba na may kahit pa paano nakuha ba tayo ng ambush interview or nakita nyo ba kung ano pa yung mga ibang ginawa niya dyan or nakihalupilo ba siya sa mga ibang, baka may supporters? Ruth, so far walang mga supporters dito sa loob ng Senado, no? Nagulat tayo na ilang minuto lamang ang tinagal ni Vice President Sara Duterte sa holding room ng mga media na nagko-cover para sa depensa. Noong lumabas si Vice President Hindi niya kayang tagalan. Kasi baka hindi niya kayanin yung mga tanong. Lalo siyang dumugo yung utak niyan. Kawawa naman. Duterte, Ruth, no, ay bahagyang nagkaroon ng tulakan, no, o ng tensyon dahil ang gusto ng lahat ay makahingi ng pahayag mula sa Vice Presidente, no, dahil siya na rin naman mismo ang paulit-ulit na nagsabi na handa siya sa bloodbath. Pero sa Yun, handa siya. Pero bilis tumakas, ano? Akala ko nga, matapang yung haharapin yung, dyan, hearing. Wala pala. Ano lang, yung, pwede nating sabihin, gusto lang magpabida-bida para pag nireactionan siya ng kanyang mga taga-suporta ng mga didilis, sabihin, galing-galing talaga ni Sara, tingnan nun, tapang-tapang nga niya, no? Pumunta nga yan ng Senado, ano kayo ngayon? Iyak kayo ngayon, wala kayong magawa ngayon. Yan lang yung kaya ng mga didilis, Kaya mga ganyang klaseng komento na pang-inutil. Pantanga. Pero deep inside, sa utak ni Sara, wala talaga laman yan. kabila ng dirian, siksikan at bahagyang tulakan ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng kahit anong panayam sa bise. Arles, bali yung pakay talaga niya dyan ay pumunta, no, para makapag-meeting. May nabanggit ba kung anong nangyari doon sa kanilang usapan ng kanyang defense team? Sa ngayon, Ruth, ay wala pa tayo nakukuhang impormasyon mula sa defense team kung ano nga yung mga partikular na kanilang mga napag-usapan. No? Pero kaugnay ito ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Susubukan natin na makuha yan sa spokesperson for the council na si Atty. Poa na nangako naman na magbibigay ng, ng update from time to time, no, sa bawat pagtatapos ng impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Pero binanggit din ba kung ano pa ang mga engagements ng bise?
Ayan din sana, Ruth, yung tinatanong natin, no? Dahil valid naman, no? Ang tanong na kung ano nga ba yung engagement ni Vice President Sara Duterte, gaano ba ito kaimportante at kahalaga or kabigat para nga mas piliin ito, no? Kumpara sa impeachment trial laban sa kanya. Hindi dinisclose ni Atty. Powa kung ano yung particular na engagement na pupuntahan ni Vice President Sara Duterte dahil ayon kay Powa, hindi na umano siya kabahagi ng Office of the Vice President. Pero ngayong hapon daw ay doon patungo ang bise. Pati na rin, Ruth, no? Doon sa tanong kung bakit nga ba magmi-meeting lang sila pero dito pa sa Senado. Ayon kay Atty. Powa ay ito na raw kasi talaga yung naging ugali, no? Or kalakaran ni VP Sara. Hindi. Bakit magmi-meeting ko sa Senado lang? Malamang papansin sa media para pumutok yung pangalan niya. Para sabihin matapang si Sara Duterte. Yun lang. Pero hindi naman kayong umarap sa hearing. Diba? Katangahan ang tawag doon, hindi katapangan. Yun yung katotohanan dyan. Kasi kung matapang ka, doon ka. Diba? Pero kung papansin ka lang, wala talaga, tanga ka talaga, Sara Duterte. May mga meeting o mga pagpupulong na tinatawag, no? Kung ano daw yung pinaka-convenient sa kanyang mga kapulong, doon daw nagmi-meeting at nag-a-adjust ang pise dahilan para nga dito isagawa ang kanilang pagpupulong sa mismong premise or sa paligid ng Senado. Ruth. Yan po ang Express Report. So, ayun mga preno, kayo ano po yung inyong opinion dito sa ating video ngayon? Ayan, paki-comment nyo naman po para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. At syempre mga pre, no, isunod po natin ang balitang ito mga pre. About po dito sa kay Martin Romualdez. Gusto ko lang balikan po ang video ito mga pre. Is ito po 'yon, yan, no? Kasi may sinabi po dito si former House Speaker Martin Romualdez na ikakadurog po ni Sara Duterte at ng mga didilis. So panoorin po natin ito. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. Ayan sa kanyang distrito po, 0 ghost projects po. 'Di ba? 0 po sa mga substandard sa mga gawa, wala po, 'di ba? So, bakit inaakusahan nyo ngayon itong si former House Speaker Martin Romualdez na corrupt, magnanakaw, 'di ba? May mga ghost projects sa distrito niya. Kayo na mismo mag-imbestiga, pumunta kayo dun sa lugar niya. Imbestigahan nyo kung may ghost projects kayo makita, kung may mga substandard sa mga flood control projects dyan. Diba? Yan kasi ang problema. Hinahamon na kayo ni Martin Romualdez. Kasi kayo, puro lang kayong ngawa dyan sa inyong mga channel, sa inyong mga YouTube. Diba? Puro paninira yung ginagawa nyo. Kung tutuusin, pwede nyo yung puntahan Pwede nyo yung imbestigahan, kahit mga vlogger pa kayo, pwede kayo mag-imbestiga. Kaso hindi nyo gagawin yan kasi wala kayong makikitang paninira kay Martin Romualdez. Diba? Ghost projects, i-check nyo, okay naman. Wala namang ganun. Substandards, wala namang ganun, diba? Inahamon kayo. 0 po, 0. Sa kanyang distrito. Diba? So, yun lang po yung gusto kong klaruhin dito, mga pre, no? Kasi ang mga didilis, mga didishits, expert po sila sa paninira sa mga politikong ayaw nila. Diba? Sa mga politikong kalaban ng kanilang amo. Yon. Ang tanong ngayon, ito po yung tanong ngayon, bakit ang mga didilis biglang natahimik pagdating kay Martin Romualdez? Bakit po? Kasi wala po silang nakitang ebidensya talaga na magdidiin kay former House Speaker Martin Romualdez na ito'y magnanakaw, ito'y corrupt, di ba? Yun po yun sa akin, di ba? Kaya itong mga putang inang DDS na to, hanggang ano na lang yan, hanggang ngawa na lang, di ba? Kasi para silang video okay na pag inuhulugan mo, tutunog. Di ba? Pag wala nang hinulog, tahimik na ulit. Di ba? So, yun lang naman po, no? At least kinaklaro lang natin, ha? Ito'y, sa pagkakaintindi ko sa video ito, hinahamon kayo. Ikaw, Sara Duterte, hinahamon ka ni Martin Romualdez. Kasi grabe ka rin makapanira kay Martin Romualdez. Hinahamon ka ngayon ni Martin Romualdez, Sara Duterte. Ano ka ngayon? Diba? Nganga ka ngayon.
Diba? Puro ka ano eh, galit eh. Diba? Galit ka sa isang tao, akala mo naman, perfecto ka. Ikaw nga tong daming kapalpakan sa Pilipinas. Grabe talaga. Kupal talaga itong ating Vice President, mga pre, no? Oh, so, yan po hamon po yan. Hamon. Ayan. At eto pa, masingit ko lang po ito, mga pre, no? Nakakatawa po ito kasi, asan na ba yun? Yan. Oh, imagine, eto basahin po natin ito. Bakit ganun? May lumalabas. Ito po. VP Duterte's camp asks House panel to dismiss impeachment complaints against her. So, noong ito na-publish po ito, no? March 16, 2026. So, nag-ask po pala ang Duterte's camp, no? Na ipa-dismiss po yung impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit? 'Di ba? Bakit nyo kailangang ipa-dismiss? Samantalang ang taong bayan atat na ang impeachment masimula na agad. Buti nga ngayon, nandyan na eh. Di ba? Bakit? Kasi kung wala kang tinatago, Sara Duterte, hindi gagawin ng kampo mo yan. Sabi mo, handa kang harapin. Hindi ka aatras. Bakit pinapadismiss mo? Meron ba kaming dapat hindi malaman na sekreto mo, Sara Duterte? Meron ba? Bakit mo pinapadismiss? Ang taong bayan, nag-aantay, ang tagal inantay ng impeachment na to. Yun yung inaantay, Sara Duterte. Pero, ang inyong banat is, i-dismiss mo na yan. Ano yan, nandidikta ka ba? Dinidiktahan mo ba yung, kumbaga yung mga kalaban mo? Yung mga maglilitis? Huwag ganun. Kasi, kapag tinaburan ka, so parang pinagkait na rin nila yung karapatan ng taong bayan na malaman yung katotohanan. Ano yung katotohanan po? Yun po yung magiging resulta sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diyan sa Senado. Yun po yung katotohanan. Diba? So kung papaboran ka, i-dismiss, wala na. Taong bayan magwawala, magagalit. Baka sabunutan ka pa, Sara Duterte. Kaya po, natutuwa ko ngayon kasi tuloy-tuloy po yung impeachment, mga pre. Pangalawang araw po ngayon. Ayan. At kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ayan, comment down below para naman mabasa natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon, mga pre. At yun na nga, no? Wag natin kalimutang i-share ang video ito. And syempre, no, bago tayo magtapos sa video ito, ayan like, share, subscribe po, and ring the bell button, mga pre. Ayan, importante po yan. At mamaya-maya po, may live po yung isa nating kasama, no, si Mr. Sponsor. At dito po sa ating YouTube channel, mga pre. So, ayan, mga pre, ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo. Ayan, like, share, subscribe po. Share nyo po ito sa inyong mga GC, mga pre.